Nasa 53,000 benepisyaryo ang nakinabang sa inilunsad na ayuda para sa Kapos ang Kita o AKAP Mall Tour ng pamahalaan ngayong araw. Samantala sa Kamara naman, ilang hakbang din ang itinutulak para ibayong matulungan ng ating mga kababayan sa gitna ng iba't ibang hamon ngayon sa bansa. Nagbabalik si Melales Moras. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP Mall Tour sa Metro Manila. Nasa 53,000 mall and tenant employees ang nabiyayaan dito ng tig 5,000 pesos na cash assistance at libreng bigas na nagkakahalaga ng 268.5 million pesos. Ayon kay Speaker Romualdez, bahagi ang programang ito sa mga hakbang ng pamahalaan para matugunan ang epekto ng inflation o bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin at matulungan ang ating mga kababayan na kapos ang kinikita. Yung isang programa na AIX dati, Assistance for Individuals in Crisis Situation. Yun ang para sa mga indigent, sa mga solo parents, PWD, senior citizens. Pero yung coverage yan, hanggang dito lang. Inisip natin, dapat isama natin yung mga minimum wage earners, yung may mga trabaho, para up to 12 million families ng Pilipinas isasakop natin dito sa programa. Kaya itong araw na to, uuwi kayo na hawak nyo na 5,000 pesos cash. At bit-bit pa, sabi ni BBM, ayaw na ayaw may nagugutom na Pilipino. Meron pa kayong 5 kilos na premium well-milled rice. Sa plenaryo ng Kamara, itinutulak na rin ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law para mas mapakinabangan ito ng ating mga kababayan at mas mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. By empowering, Mr. Speaker, dear colleagues, the Department of Agriculture to import rice, we can create a balanced market where prices reflect the needs of consumers and limit undue price increases. Additionally, it will provide the government with a stronger hand to stabilize prices, competing with the private sector while ensuring that ordinary citizens, the ones in the Marias of our countries, are not left vulnerable to market fluctuations, hoarding and profiteering by some. Bukod dito, tuloy-tuloy rin naman ang mga pagdinig sa Kamara. Ang House Committee on Government Reorganization at Committee on Disaster Resilience pangunahing tinalakay ang panukalang pagbuo ng Department of Disaster Resilience sa bansa na napapanahon ngayong sunod-sunod ang paghagupit ng malalakas na bagyo sa bansa. Bakit po kailangan natin to ang DDR? Unang-una, nung inaprobahan yung 10121, nakalagay doon na may sunset provision. Gawangan at maliban doon, kahit may 10121 ka na, nangyari pa rin yung Yolanda. So, pinag-isipan kung bakit nangyari pa yung Yolanda at maraming namatay. So, the key weakness of Republic Act 10121 is that the NDRMC, which institutionalizes, is not a focus agency with capacity to implement programs, activities and projects, including pre-disaster activities. Git ng mga kongresista, puspusan ang kanilang magiging aktibidad at pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan hanggang sa pagtatapos ng 19th Congress. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.